for DJ Raqi's Secret Facts. Bigla na lang akong napasigaw nang may maramdaman akong tumusok sa puwet ko. Bakit nga ba napasigaw ako dahil may umano sa puwet ko? At ano nga ba yung umano sa puwet ko? Itago niyo na lang ako sa pangalang Roxy. 18 years old, taga Batangas. Grade 7 pa lang ako nang magkaroon ako ng teacher na matanda, tapos parang may pagka-manyak. Itago natin siya sa pangalang Sir Lan. Unang araw ng klase noon, nung mapansin niya ako kaagad. Kagaya ng mga pampublikong paaralan, nag-start din yung klase namin noon, month of June. First day of school, syempre introduce yourself muna. Tapos, after ng lahat magpakilala, si Sir Lan naman yung nagsabi ng mga rules during class niya. Tapos, tinawag niya ako. Kinabahan ako cause he said, "Roxy, please stand up. May tatanong ako sa'yo." Then I answered, "Ano po yun, sir?" At ang tanong niya sa akin ay, "Bakit holiday ang June 12? Pagkarinig ko nun, medyo natawa ako kasi napakadali naman ng tanong. Syempre pag holiday, di ba wala namang pasok? Alam naman ng estudyante yun. So, yun yung first encounter ko talaga kay Sir Lan. Dumaan pa ang mga araw at tuwing oras ng klase ni Sir Lan, kinakabahan ako. Hindi dahil natatakot ako na matawag sa recitation, basta iba eh. Tapos napapansin ko, lagi siyang nakatingin sa akin. Tapos one day, ewan ko kung ano yung nararamdaman niya, pero hindi siya nag-discuss ng lesson at nagpasulat lang siya sa amin ng napakahabang task para daw bukas. Nasa bandang dulo kasi yung upuan ko sa tabi ng bentana. Matangkad ako eh. Tapos absent yung katabi ko. Nang laking gulat ko na paglingon ko, nandun si Sir Lan sa tabi ko. Hindi ko naman siya napansin kasi ako sub-sub sa pagsusulat eh. Diba? Ikaw, tabihan ka ng teacher mong lalaki sa upuan, as in yung mismong tabing-tabi na parang estudyante lang din. Tapos hindi naman kayo close? Hindi ka kaya magulat o kabahan? Basta marami pang pagkakataon na nangyari yun pero binabaliwala ko lang. May iba eh, may something talaga. Then fast forward, grade 10. Nagkaroon na naman ako ng isang teacher na para bang kaugali ni Sir Lan. Itago natin siya sa pangalang Sir Jam. Eto mas malala kasi hindi ko siya close. Hindi naman ako nakikipag-close sa teacher. Pero siya, feeling close na close. One day, naglalakad ako papuntang CR. Nang makasabay ko siya, tapos inakbayan ako. My God! Alam mo yung pakiramdam na nangiinis ka tapos natatakot pero dahil teacher mo, kailangan mong igalang. Tapos one day may pinapasulat sa amin si Sir Jam. Di ko makita kaya nag-transfer ako ng upuan sa may bandang unahan. Tapos accidentally, hindi ko alam na nakataas pala yung laylayan ng palda ko pero naka-shorts naman ako kaya walang dapat ikabahala. Tapos bumulong sa akin yung classmate ko na tingnan ko daw si Sir Jam kung saan nakatingin. Pagkalingon ko kay Sir Jam, aba, yung siraulong yun. Doon nakatingin sa pagkakataas ng palda ko. Ay naku. Tapos buti na lang naibaba ko. After matapos ng pagsusulat namin, sabi niya ipacheck yung notebook sa kanya. Tapos yung walang sulat, hindi daw magbe-break. Hindi daw magkakaroon ng break time. Di ako naman nagpa-check para makalabas na ako. Tapos, nung nagpapacheck ako, nakita ko na napadapo yung tingin ni Sir sa dibdib ko. Habang patayo ako at palapit sa kanya, di ba ang awkward? Parang gusto ko nga ngampasin ang hawak ko that time si Sir.
Tapos, meron din akong mga narinig sa mga ibang kaklase ko na parang napansin nila na ganun nga si Sir Jam sa akin. Tapos hindi pa doon natapos, maraming beses niya pa ginawa yun. At tuluyang nahalata na nga ng classroom. At dahil sa ikinikilos ni Sir Jam, ewan ko ba, nabubuli ako dahil doon. Tahimik lang ako eh. Tsaka hindi ako mahilig mag-open ng mga ganong klaseng bagay sa iba kahit sa kaibigan ko pa. Fast forward. Iniba yung seating arrangement namin. So, ang naging pattern, boy-girl, boy-girl. Para daw matigil yung chismisan. At doon sa pagkakataong yun, nakatabi ko yung manyakis kong classmate na itago na lang natin sa pangalang Mark. Ay, napakabastos nun. Sobra talaga. Sinumbong ko na yun sa advisor ko pero wala eh. Nauulit lang. Dati nung nagkaklase kami, nahuli ko siya nanonood ng Nyorn. Yung hindi ba dapat panoorin? Nakakaasar kasi katabi ko siya eh. Seatmate ko, tapos lalaki siya, tapos babae ako. Tapos manunood siya nun. Tapos meron pa kaming isang klase na sinabi niya sa akin na ini-imagine daw niya na ako yung babae dun sa video. At dahil dun sa sinabi niya, nasampal ko siya. Sinumbong ko siya sa teacher namin pero wala. Pinagalitan lang siya. Ako okay naman. After nun, nagpalipat ako ng upuan sa advisor ko. Tapos may group chat yung section namin, kasali lahat. Pero hindi ako nagchat-chat. Hanggang sa isang araw, accidentally, nakapag-send ako ng medyo sexy na picture na nakatupis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon kasi ang daming nakakita. At para hindi na dumami palalo yung mga makakakita, kinick out ko sila or tinanggal ko sila, niremove ko sila doon sa group chat na yun. Kasi yung picture na yun, dapat sa best friend ko lang sana isisend. Nag-iinggitan kami ng mga photos namin. Siyempre, best friend ko, no secrets. Narong send ako. At dun kumalat yung issue sa room namin. At sa ibang mga rooms pa. Pero hinayaan ko na lang. Sabi ko, lilipas naman siguro yun. At hindi ko naman ikinahihiya kasi sexy naman talaga ako. Then fast forward, klase, tapos nag-uwian na. Ang pinakahinihintay ng lahat. Pero hindi lahat makakauwi. Merong maiiwan. Sina Mark at yung mga tropa niya. Kasi may ginawa na naman silang kasalanan kaya pinaglinis sila ng buong room. Nakapila na ako nun eh. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko naman napansin kung paano nangyari basta naramdaman ko na lang na merong tumusok sa puwet ko na para bang may humawak sa puwet ko tapos biglang tumalikod. Pagharap ko, wala na. Nagulat ako, nagpanik ako, at sabi ko na napakalakas, bastos! Tapos, nandun si Mark. Magpapaliwanag daw siya. At ang sabi niya sa akin, sorry, basahan lang yung nakasanggi sa'yo. Tapos, pagkasabi niyang yun, aba, meron na naman siyang bagong sinabi. Ay, bunot pala. Sabi ko, pinaglololo ko ba ako ng taong to? Bunot yung nakadanggi sa puwet ko? Aba, pakiramdam ko hinupuan ako ng lalaking yun. Hindi ko pinalampas yun at agad kong sinabi sa advisor namin. Sinabi ko na hindi ako papayag na wala silang gagawing parusa. So, yun nga yung ginawa nila. Pinuntahan siya mismo ng teacher sa bahay nila at kinausap ang papa niya. Pulis pa naman yung papa ni Mark. Napahiya yung anak niya. At nahiya din siya sa ginawa ng anak niya. Pero si Mark, pilit niya pa rin na itinatanggi na siya yung humipo sa akin.
Sabi niya, bunot lang daw talaga yun. Sino nagawak ng bunot para mahawakan yung puwet ko? Diba? Hay nako. Kinabukasan, pumasok si Mark sa school. At galit na galit siya sa akin kasi binugbog daw siya ng tatay niya. Tapos sabi ko kay Mark, pasalamat ka nga. At hindi ko na sinabi sa parents ko eh. Kasi kung sinabi ko sa parents ko yung nangyari sa akin, baka mas malala pa yung napala mo dun. Sabi ko, bastos ka. Tapos imbis pa na mag-sorry ka, galit ka pa. Buti nga sa'yo nabugbog ka. Sabi kong ganun. At dyan nagtatapos ang story ng panghihipo sa akin ng kaklase ko na bunot daw ang may kagagawan. Muli, ako si Roxy at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!